Ayan. Good morning everyone. Okay. Yung video na yon, by the way, August 2025. And the right time is 11:52 a.m. Oh my God, tanghali na pala. But anyway, good morning po sa inyong lahat. Okay? Purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? Una at higit sa lahat ay aking binibigyan ng kapurihan, kadakilan, kalwalhatian. Pasasalamat ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Anyway, hindi ko to patatagalin. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Yung video na yon na pinakita ko sa inyo, actually, kani-kanina lang yan. Sa sobra kong busy, puyat, dahil sa trabaho natin, ay naisipan kong magkape kasi hindi pa pala ako nagkape. So, to make the story short, ewan ko ba, narinig ko dumaan sa TikTok ko, sa aking wall, yung kanta na yan, You Are My Everything. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng pagtusok ng puso ko, hindi ko maintindihan, biglang tumulo ang aking mga luha nung yan ay narinig ko. Sapagkat, you are my everything. Kami, no? Alam ko naman hindi lang ako. Kami na mga nagmimisyon. May mga sarili kaming buhay. May mga sarili din kaming pamilya. No? Pera na lang doon sa mga walang sariling pamilya. You are my everything. May mga pagkakataon na may mga bagay na pinakamasakit sa part. Ako personally, pinakamasakit sa part ko. Pero, kailangan kong hindi yun isinuko. Bagkos na giveaway tayo. May mga pagkakataon na may mga bagay na yon ang pinaka masakit na gagawin mo. Pero kung yon ang ikakabuti para sa lahat at ikakabuti sa bawat isa, yon ang nararapat. You are my everything. Sa lahat ng mga nagmimisyon, batid ko, dumadaan lang lahat ng pagsubok, kanya-kanyang challenge sa buhay, ang lahat ng nagmimisyon. Pero, meron tayong dapat i-priority. Ano ba ang dapat natin i-priority? Ang pagsunod sa kalooban ng kataas-taasan, sa kanyang mga batas, o pagsunod ng sariling pangunawa at sariling mga pagnanasa ng laman. To make the story short, you are my everything. Ano ba ang para sa'yo na masabi natin na you are my everything, no? Parang ikaw lang sapat na, no? Ano ba yung nangingibabaw sa bawat isa, no? Na ikaw lang ay sapat na. Sa pagmimisyon, for me personal opinion ko to. Dahil pinag-aralan ko tong maigi, no? Sabi nila, ang pag-ibig ang dapat mangingibabaw sa lahat. Pero para sa akin, ang pag-ibig depende sa pag-ibig at depende sa pagkakataon na hinihingi. Sapagkat, kung pag-ibig ang pag-uusapan, hindi lahat ng pag-ibig ay nakakabuti para sa tao. Hindi lahat ng pag-ibig ay masabi natin na yun na ang magbibigay sa atin ng buong kaligayahan. Okay? Ang tunay na pag-ibig ay sabi nila pagdating sa Panginoon is unconditional, no? Love is a patience, no?
Sabi nila, ang pagmamahal ay hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Pero sa akin, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay sakripisyo. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay mas uunahin mo ang kapakanan ng iba kaysa iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay minsan kailangan mong masaktan, kailangan mong manakit. Manakit ka hindi para mapahamak, kung hindi manakit ka upang maituwid ang mga bagay-bagay na hindi nararapat. Sana nagets niyo ang ibig kong sabihin. Sa pagkakataon na ito, sinabi ko naman sa inyo, si Lady Min ay hindi ako naghahayag sa inyo in my own understanding, no? Si Lady Min ay naghahayag na may patnubay at gabay, kaya maging ang aking sarili ay hindi ko binigyan ng puwang para maging exempted, no? Magiging exempted sa mga halimbawa ng mga hinihinging pagkakataon. To make the story short, nobody is perfect. Okay? Sa akin, sa pagkakataon na ito, ang pag-ibig na dapat ipairal sa bawat isa ay ang pagtutuwid, no? At pagtanggap ng katotohanan, yun yung tunay na pag-ibig. Dahil kung wala kang pagtutuwid sa kapwa mo, hindi pag-ibig ang inihahatid mo o binibigay mo sa iyong kapwa, kundi sarili mo lang interes kung ano ang magiging kapaki-pakinabangan mo sa iyong kapwa, no? Yan ang tinatawag na pag-ibig na mapagkunwari, no? Sa pagkakataon nito, bakit pag-ibig ang ating topic, no? Dahil meron pang sapat kahit segundo. Meron pang sapat na pag-ikot ng orasan para sa ngalan ng pag-ibig na maging tayo, kung talagang minahal natin ang ating kapwa, maging sa ating sarili, ay sikapin natin na baguhin ang mga bagay na hindi tama at sa paghingi ng tulong at patnubay ng gabay ng ating kataas-taasan. Dahil kung tayo lang ay wala tayong magagawa. Dahil ang tao ay masyadong mapusok, mahina, no? So, ang tunay na pag-ibig ay ang pagtanggap ng katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay pagpapalaya. Ang tunay na pag-ibig ay kahit masakit para sa iyo, ay kailangan mong gagawin. Yun ang tunay na pag-ibig. Nabanggit ko lahat ito dahil katulad ng sinasabi ko, maging si Lady Min ay hindi ko ginawang excuse ang aking sarili, kung hindi ginawa ko pang mismo ang aking sarili ng halimbawa tungkol sa mga pag-ibig na pagkakataon na nandoon sa kasagsagan ng kamalian. Bakit ko ito nasasabi sa inyo? You are my everything. Dahil kung nasa mission ka, nawa mangingibabaw ang pag-ibig natin sa ating kataas-taasan, ang sundin ang kanyang kalooban at hindi sundin ang sariling pangunawa at sariling mga pagnanasa. Ipinapahatid at ipinapahayag, no? Ito ay dikta ng ating ng banal na espiritu. Marami ang ito, wala tong personalan. Wala itong personalan, kaya ang matamaan, wag sanang magagalit sa akin at walang personalan dahil hindi ko nga exempted ang aking sarili. Lahat yan ay pinagdadaanan natin ang ating mga pagkakamali. Dahil sa pagkakataon ito, marami po, no? Marami po ang nasa loob ng mismo ng mga simbahan. Ang mga leader mismo, no? Ang mga namumuno mismo ang namumuhay pa rin at nangingibabaw pa rin ang mga pagnanasa ng laman, no? Hindi lang isa, dalawa, kundi marami, no? So, nakakapanghinayang,
Di ba? Kaya ang ating ginagawa ngayon ay isang halimbawa. Ano ba ang para sa inyo na masabing ikaw lang ay sapat na? Dahil si Lidimin, nung narinig ko ngayon ang "You are my everything", hindi ko maintindihan ng sarili ko, parang tinusok ang puso ko at bigla akong lumuha. Dahil nakaranas na magpahanggang ngayon. Pero sa desisyon na yon ay wala ako ni katiting na pinagsisihan. Bakit? Dahil batid ko at alam ko na ang Diyos ay nalulugod sa aking pagpili sa Kanya. Kaya sa umagang ito, sana itong aking paalala, no? Sa tulong, patnubay at gabay ay unahin nating ibigin, no? Bagamat hindi natin siya nakikita, no? Ay unahin natin ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, at yan ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig dahil hindi nga natin siya nakikita. Okay? Sa pagkakataon na ito, may mga pag-ibig na sinasabi, kaya mag-ingat kayo, no? May mga pag-ibig na sa maling kapamaraanan. Okay? May mga pag-ibig na hindi mamalayan na ito pala ang magdadala sa iyo ng iyong kapahamakan, lalo na pagdating ng iyong kaluluwa, no? Kaya para sa iba diyan, no? Tama naman kayo, may kanya-kanya tayong gampanin sa mundo na ito, pero ngunit subalit datapwat, kaya nga ipagpaumanin ha, mawalang galang na. Kaya nga tinagurian si Lidimin ng Apo Concepcion, kung saan tinawag sa akin ay Apo Concepcion sa isang grupo ng mga spiritual, dahil ang conception is significant sa purify, no? Sa purification, no? Pero pagdating ng words ng Apo, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ginising ako ng isang boses, no? At sinabihan talaga ako na wag ako magpatawag ng mawalang galang na doon sa iba nating mga kapatid at lalo na doon sa mga naging kasamahan ko. Wag na wag ako magpapatawag ng Apo dahil ang salitang Apo ay sagrado, no? Dahil ito nga yung sinabi ko sa inyo, bagamat may kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya, but in my part ay yung pagkapaliwanag sa akin sa Apo is Alpha, Power, Omega. Iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang mga sikta na kinabibilangan. Hinduism, Buddhism, Muslim, Christian o ano paman. Yang mga yan ay naniniwala sa Alpha, Omega, ang pasimula at ang huli. Ngunit nagkaroon lamang ito ng iba't ibang katawagan. At dahil sa pamamagitan ng iba't ibang katawagan na yan, doon nagkaroon naman ng nagkakaroon ito ng mga pagdidibate, pagdidiskusyon, no? At tila baga ito ay nagiging bahagi-bahagi, pagbabahagi-bahagi ng mga kapatid. But in the last, kailangan talaga natin ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Okay? Sa mate. Yung utan ni mo. Sige. Okay? Sige, thank you, te. Hala. Antin lang, wala akong dali lang, ha? Okay. Kunyara. Unyarang 10. Kuhain na lagi sa kakuan. Sige, sa kapastil. Okay. Ay, baliktad. Sorry ha, kailangan ko man i-end to. Dahil lang i-post ko muna.